Alam na ito sa restoration, pati na ang kanyang sombrero na yari sa silk at velvet. Samantala, nagsalita naman ang mga apo ni Rizal sa tuhod na kung nabubuhay pa raw ang kanilang Lolo Jose, ay hindi raw ito matutuwa sa nangyayari sa ating bansa. Lolo Jose. Lolo Jose. Noli me tangere for the reason that he wants to show the illness of society, di ba? Social cancer. And those are still here, maybe in a different form. Dagdag pa ng mga kaanak na ating pambansang bayani, proud daw sila sa na ilang katangian ng minana nila sa kanilang bayaning lolo. Pero aminado ang mga apo ni Rizal na mahirap sundan ang yapak ng kanilang lolo na isang bayani, henyo, manunulat, scientist at teacher. Ako naman, ako yung height ni Jose Rizal. Ako. Bakit? Yun ang naman ba mo? ni Rizal? Yeah, I mean, you know, ganun talaga kaming mga lahing bayani. Balita naman mula sa China, mga kapuso, namatay na. Dahil sa katandaan, ang pinakamatandang panda sa buong mundo. 1, 2, 3. Oh. Si Ming Ming ay isang 34-year-old panda na inaalagaan sa Xiangjiang Wild Animal World nang ma-rescue ito sa Sichuan Province noong 1977. At akalain niyong nakapag-travel pa ito si Ming Ming sa Europe. Dinala kasi siya sa United Kingdom noong 1991 upang makipag-breed sa isang lalaking panda roon. Ngunit, hindi ito nagtagumpay. Pero sa kabila nito, ang matagal na buhay ni Ming Ming ay isa ng malaking tagumpay. Kadalasan kasi, 15 years lang ang tinagal ng mga panda sa wild at 22 years naman kapag inaalagaan. Ayon sa isang census noong 2004, tinatalang may 1,600 na panda sa kagubatan at 300 naman sa mga zoo. Ang panda ay tinuturing na national treasure ng China at pinaniniwalaang nailigtas na mula sa extinction. Well, mabuti lang isang sa mga ninuno ni Ming Ming ay nasa NBA, si Yao Ming. Mabuti naman tayo sa Australia. Napuluputan ng lubid ang isang humpback whale. Doon na posibleng maging sanhi ng pagkamatay nito kung hindi agad matatanggal ang lubid sa kanyang katawan at palikpik. Sumabit daw ang balyenang sa lubid na ginagamit sa panghuli ng isang uri ng lobster. Nahirapang alisin ng mga rescue ang lubid dahil patuloy pa rin sa paglangoy ang balyena at masama rin ang lagay ng panahon. Kaya naman nilagyan lamang nila ng satellite tracking device ang lubid. Uy, mga asawa, mga babae, pwede yung ikabit sa mga asawa ninyo para masundan ang balyena at patuloy na ma-monitor ito. Nakasunod din ang isang bangka ng mga rescuer na humahanap pa ng tiyempo para matanggal ang lubid. Hirap nga naman, siyempre. Ay, yung pulupot hanggang ilalim yung lubid. Ang hirap sa bayan ba naman ng balyena? Paano? Hindi bangkayan, ha? Hindi ba? Alam, sa Discovery Channel, ginagawa nila ngayon, nanguhuli na ngayon sila rin ng pating. Live. Tapos nilalagay na rin nila ng mga Tracking transponders, tracking Oo, device, oo. para malaman nila yung kung saan sila nag-mate and everything. But it's just I love this new technology. Oo. Super. Anyway. Lahat pwede masundan ika nga ni Edu, pati mga asawa. Mga asawa. Kaya gito, honey, have a good day at work. Nasa ka na? Nasa EDSA. Nasa EDSA. Sinungaling. Samantala, mula sa karagatan, dito naman tayo sa Kalawakan. Space Shuttle Endeavour nakarating na sa destination ito. Matapos ng 2 araw, nakarating na sa International Space Station ng Space Shuttle Endeavour para i-deliver ang isang science instrument na nagkakahalaga ng $2 million at iba pang spare parts para sa space station. Ito na ang ika-25 at pinakahuling biyahe ng Endeavour at ang second to the last journey ng Space Shuttle program ng Amerika. Balak ng itigil ng Amerika ang paggamit ng mga ito dahil sa mataas na gastusin at para magkaroon ng pondo ang iba pang nilang proyekto. Inaasahang makakabalik na sa Kennedy Space Center sa Florida ang Endeavour sa June 1. Sa June 1. Kaya. Sa June 1 pala. Bitin ako na-excite ako doon. Ako Okay, kailan okay. June Okay, 1. okay. Alright, nice one. At kakaibang balita naman mula sa Taiwan, isang hairdresser kasi doon ang gumagamit ng mga pinutol na buhok ng kanyang customers upang gawin sapatos. Halos 4 na dekada nang nagugupit ng buhok itong si Xiao Yingtai at natuto pa siya mula sa kanyang sa kanyang ina na mag-style ng buhok bago pa man siya mag-high school. Ayon sa kanya, ginagawa niya ang shoes made from hair dahil nanghihinayang siyang bumili ng high heels. Hindi naman daw niya magamit ang mga ito at flat-footed daw kasi ang 54-year-old na si Tai. Kaya naman naisipan niyang i-recycle ang mga buhok na ginupit niya upang makatipid at makagawa ng work of art mula dito. Ang brand daw niyan, Ray Buhok. I love it! O, panalo to. Gising mo, ha? Ray Buhok. Ray Buhok.
At narito na siya, nakatulog na kaya siya? Ewan ko, hindi ko alam kung nakatulog na siya, pero naka-makeup na eh. Naka-makeup ba? Kompleto ba yan? Miss Lou Andy, good morning. Good morning, hulaan nyo. Good morning po mga kachika. Ito naman ang update tungkol po sa love life ng ating Pangulo, President Noynoy Aquino. Ayon po sa report ng Philippine Daily Enquirer, isang concert promoter daw mula sa Cebu ang babaeng kadate ni Pinoy noong Lunes. Kasama niyang naturang babae sa reunion concert ng bandang Hotdog sa Dusitani Hotel sa Makati. At bagamat inamin ng Malacanang na nanood ng concert ang Pangulo kasamang ilang cabinet secretary, tumanggi silang pangalanan ang kasama nitong babae. Ang Pangulo tila hindi gustong pinag-uusapan ang personal niyang buhay. Kung lalabas na ako, darating feeling na karapasan lang, di ba, halugugin yung tao. Hindi na may nakis na maginawa kasalanan. Hindi wala namang kontrobersya. Kailangan lang guloyin yung buhay. Yeah. Tama ko kaya yun. Sa edad po na 51, si Pinoy ang kauna-unahang bachelor president sa kasaysayan ng Pilipinas. Happy morning, everyone! Medyo malamig po ang ating umaga, pero ayon po dun sa ating pag-asa, mga kapuso, meron daw pong low pressure area or shallow naman po ito, mga kapuso, namumong sama ng panahon. Yan po ay nasa 350 km east ng Southeast Davao City. Nakapaloob din po ito sa ITZZ or Intertropical Convergence Zone, hangin mula po sa Northern at Southern Hemisphere na nagsasalubong po sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Yan po ay sa Mindanao at Visayas. Yan po ay mararanasan nila. Ang cold front naman po ay sa Luzon, mga kapuso. Ito naman po ang pagtatabay ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas. Nagdudulot din po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Pilipinas, pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Ang ating pong sunrise! 5:27 po ng umaga at ang ating 6:27, actually 5:27 po yan, mga kapuso, at ang ating pong sunset ay 6:18 ng gabi. Narito naman po mga temperature and weather conditions sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po, mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Tuloy-tuloy lang ang pagtambay dito sa ating official Summer Tambayan. Ito ang Unang Hirit! Unang hirit! Unang hirit! Unang hirit! Magugulat ka! Unang hirit! Unang-una ka! Balitang dapat naman! Mas masarap ang inyong gising kasama ang Unang Hirit Tarkada at Nestle Philippines. Jennifer, ang gusto natin, may Chlorella Growth Factor na tumutulong sa ating pagtangkad. Meron din itong taurine at lysine na tumutulong magpagan at magbigay sa atin ng lakas. Anong nilalaro nyo? Spread the word, tangkad sagad, cherry fruit. Dito sa Paris, may isang breakthrough in scalp care. Introducing Nutrient 10, a complex of 10 vitamin and mineral nutrients. Nourishes scalp 3 layers deep. No dandruff, no dryness, less hair fall. New Generation Clear. May chance kang maging isa sa 4 na weekly winners ng 31,000 pesos at Nescafe products sa My Choice My Premium promo ng Nescafe 3-in-1. Manood lang sa GMA ng shows at abangan ang 3-word combo ng Nescafe 3-in-1. Tandaan ang pagkakasunod-sunod ng 3 salita. Isulat ito kasama ng petsa.